Hindi na nakapagpigil si VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, dito sa halos araw-araw ng pang-iintriga ni Karen Davila. Akalain nyo, sa halos lahat ng kaniyang in-interview, mga kababayan, na may kaugnayan kay VP Sara Duterte, ang kanyang palagiang tanong, paano mo masusuportahan ang isang tao o kaalyado na may issue sa korupsyon at hindi sinasagot ang tanong sa confidential fund? Yan ang kanilang naratiba, mga kababayan, ang kanilang kasinungalingan. Diba ganyan din ang ginawa nila kay dating Pangulong Duterte? Araw-araw silang nagkalat ng kasinungalingan, mga kababayan, itong mga biased media. At tumalab nga, mga kababayan, naniwala ang mga ugok ng mga banyaga sa ICC at nahuli si PRRD. Ngayon, ginagawa naman nila yan kay VP Sara Duterte. Lalong-lalo na yan si Karen Davila. Kaya sinagot siya ni VP Sara, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha? Actually, nagtataka ako sa narrative nila. Naratiba, mga kababayan. Parang may script, mga kababayan, no? Hindi matunawan. Paulit-ulit, mga kababayan. Ilang beses nang sinagot, mga kababayan, ni VP Inday yan, ha? Parang mga bingi. Hindi nakakaintindi. There was one time, meron akong narinig na interview sa isang tao na nagsabi siya na how can you support the Vice President when si Karen Davila ang tinutukoy niya, ha? She refuses to answer the question about confidential funds. Corporation. Eto, mga kababayan, sa interview niya kay Pambari 4, hindi lang siya ang tinanong ni Karen Davila, mga kababayan, iba't ibang in-interview. Yan talaga ang naratiba ni Davila. Corporations will not tolerate any form of corruption. Wow! Ini-imply na ni Karen Davila, mga kababayan, na corrupt si VP Sara. Corruption na. You're a vice president that does not want to answer. Does not want to answer? Diyan pa lang, mga kababayan, sinungaling na si Karen Davila. Hindi ba sinagot ni VP Sara, mga kababayan? Sinagot niya ni VP Inday, mga kababayan, kaya lang hindi nila tinatanggap yung sagot, mga kababayan, dahil hindi yan ang kanilang gusto. Para inyong maintindihan, mga kababayan, ha, ang nature ng confidential fund is confidential. Dalawa ang bitag nila kay VP Sara, mga kababayan, damn if you do, damn if you don't talk. Dahil, alam nyo ba, na the mere fact na ikaw na napagbigyan ka ng confidential fund, na ipagsasabi mo ito sa publiko, that constitutes to graft, mga kababayan. Yan ang sabi ni dating Pangulong Duterte. Kaya ang laging sagot ni Inday, accounted for lahat ng ginamit niya sa confidential fund. At hindi ang Kongreso ang dapat kung pagbigyan ng aking mga dokumento, kundi ang COA, dahil sila ang nag-o-audit. Yan ang hindi nila naiintindihan, lalo-lalo na itong si Karen Davila, mga kababayan, na makakasuhan si VP Sara kung idadivulge niya yan sa publiko. At ang nagtatanong, mga kababayan, etong mga kongresista na kung saan hindi naman sila ang nag-o-audit, mga kababayan, talaga. Wala silang mandato. So, ang trabahong iyan ay trabaho ng COA. At anong sabi ng COA? Unmodified opinion, mga kababayan. Ibig sabihin, mayroong material compliance o nag-comply sila. Mayroong sufficient evidence na nagamit ng tama, na gastos ng tama ang confidential fund. Ibig sabihin, walang irregularidad sa paggamit ng confidential fund. Tapos ano itong pinagnangak-ngak ni Karen Davila, ang kanilang naratiba? Corruption agad? Hindi agad sumagot ang animal na yan? How she spent her confidential funds. So ang tanong, how could you support that when you have a different set of values? Sumusuporta ka ba niyan? Kurakot. Corruption, mga kababayan, ang sinasabi na niya. Wow! Kayo, Karen Davila, hindi yan corruption yung ginagawa nila? Bakit hindi nyo binibira ang Marcos administration? Anong pabor ang nakukuha ninyo? Hindi ba yan corruption? Kung hindi man yan corruption, that is immoral. Selective journalism, mga kababayan. Eto pa, kay Mangga, ha? Kay Barik 4 yun, kay Mangga. And the sitting vice president, frankly speaking, refuses to answer. Diba yung naratiba niya paulit-ulit, mga kababayan? See? Or to account for how she spent confidential funds. Humanda ka, sabi ni VP Inday, bloodbath. Ngayon, mga kababayan, dahil talagang nag-umpisa na ang hearing, pwede na niyang iladlad lahat doon, mga kababayan, yung kanyang confidential fund. Dahil sa tingin natin, allowed na yan, dahil tinuturing na yan na korte, mga kababayan. Dahil yung sa Congress, in aid of legislation lang yun, mga kababayan. Kaya ngayon, malakas ang loob ni Sara. Bloodbath na ito. Madugong labanan. Nagtataka ako sa narrative nila. There was one time, meron akong narinig na interview sa isang tao
na nagsabi siya na how can you support the Vice President when she Karen refuses Davila na yan. to answer the question about confidential funds. But if you can remember, umattend ako sa hearing ng House of Representatives. Una, umattend ako an oath because wala naman sa rules nila. But Hindi nila napilit si VP Inday. wala silang tinanong sa akin kung maalala nyo, i-review ninyo yung No. Sa makatuwid, humingi pa nga ng permission si VP Sara. Mr. Chair, doon kay Chihuahua, di ba, Chua? Can I talk? No, you are not allowed to talk. Yan talaga ang sabi ni VP Inday. hearing. Not one question was asked Oh. of me. And then the next time na umattend ako para samahan yung mga personnel ng OVP na sumasagot naman, nasasagot din naman nila yung mga tanong. Tapos when I requested that I assist the personnel of the OVP, sabi nila hindi pwede pag hindi ka Gusto kasi nila mga kababayan na talagang idetalye ni VP Inday lahat-lahat. No. Alam ni VP Sara na whether or not idetalye na niya lahat-lahat mga kababayan. That is not the right place para ilatag niya iyan. Alam niya magkakaroon talaga ng impeachment whether or not. So, ang ginagawa ni VP Inday mga kababayan, nire-reserva niya ang kanyang mga alas doon sa impeachment. Dahil alam niya, kahit pa ilatag ko lahat ang mga ito, itutuloy pa rin ang impeachment. Dahil sila ang magbobotohan Mawawala na siya ng alas doon sa impeachment court mga kababayan. Diba? Kaya ngayon, patitikman nila ang bloodbath mga kababayan na sabi ni VP Sara. mag-oath, diba? So sabi ko, okay, let's do this. I'll take an oath. They never asked one question. So I do not understand. Karen Davila, nakikinig ka ba? Intrigera kang punyeta. Sarap tirisin na parang puto to si Karen Davila mga kababayan. Grabe ka, intrigador mga kababayan. Saan nanggagaling yung sinasabi nila? Tapos ang premise talaga ng kanyang mga tanong ayaw ninyo ng korupsyon. Pero bakit sumusuporta kayo dito kay Sara na hindi kumasagot ng confidential fund? As if mga kababayan nakurakot na si Sara. Sino ang pinagbasehan nila mga kababayan, mga kongresista? Diyos ko, ang nagtuturo kay VP Sara na kurakot si Sara mga kababayan, mga buhayang kongresista. Hindi ka kinakilabutan yan, Karen Davila. Ang proper authority na magsasabing mayroong kurakutan ay ang COA. Anong sabi ng COA? Unmodified opinion. Lahat regular. Walang anomalyang nakikita. That I refuse to answer because nandoon yung mga personnel ng OVP, lahat ng tinawag nila nandoon. In fact, kinulong pa nga nila. Kinulong? Si Clayca Lopez. Nandoon ako. I protested sa kanilang anong tawag dyan? Natapos ang kanilang hearing dahil inimpeach lang nila. Wala na silang mahita sa kanilang rules na ang pinapagawa nila sa akin ay wala sa rules nila. And then the next time around, even if may protest ako sa rules nila, I said, okay, sige, if you want an oath, I'll give you an oath. But did they ask a single question? No. Wala. Sila tinanong sa akin. I-review nyo yun. Pinapanood pa nila mga kababayan sa ni Tambaloslos speech ang mga animal. Kakaumay na speech ni Tambaloslos. Pinapanood habang Sara andon sa hearing. Wala. So, hindi sa ayaw ko sumagot. Wala silang tanong during the hearing. During the hearing. And they met a dead end doon sa hearings nila na nag-decide na lang sila, okay, i-impeach na lang natin ito siya without... Yun! Kahit pa nilatag mga kababayan ni VP Inday lahat, na which is, hindi naman talaga dapat dahil pwede siyang makasuhan talaga niyan mga kababayan. Isipin nyo na lang, sa lahat ng tumatanggap ng confidential fund, presidente, kahit pa mga kongresista, sinatambalostos, mayroon ba yan? Pero yung mga sa executive mga kababayan, gobernador, mayor, mayroon niyang confidential fund. Kailan in history na may sinabihang, sige, iladlad mo ang pinagamitan mo dyan sa confidential fund? Wala. Si VP Sara lang ang ginawa nila yan mga kababayan. Unahin mo si Bangag. Unahin mo. Any evidence at all of wrongdoing because nasa Commission on Audit ang lahat ng papers ng confidential nasa COA. See? Yan ang sinasabi natin, Karen Davila. Sino ka ba? So, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.